Ipinagpatuloy ang pinakamahabang boodle fight sa Canada sa siyudad ng Calgary nito pong weekend. Panoorin ang Boodle in the Rockies sa report ni Teresa Redula. Umaapaw ang Filipino-Canadian Pride sa Alberta nitong weekend. Dahil dito sa Calgary, nagtapos ang tinatawag nilang pinakamalaki at pinakamahabang boodle fight sa Canada ngayong taon. It's around 300 to 400. Ang daming kababayan natin na umattend to join us sa boodle fight natin. We have couple of attendees rin coming from different provinces. I think from Winnipeg, if I'm not mistaken. Our founder itself, Jonas, it's from Winnipeg. Hindi pa man nagsisimula ang main event sa ikalawang taon ng Boodle in the Rockies. Agad na ipamalas ang bayanihan ng mga Pilipino at tulong-tulong na pinaghandaan ang handaan. Ang haba ng table namin So nagtutulungan kami how to set up yung boodle fight itself. So kahit we ask for volunteers, lahat tulong talaga. At pagdating sa kainan, malalaking ngiti mula sa mga kababayan. You can see their excitement na ayun talaga yung parang main event ng boodle fight. At the same time, syempre we want to showcase rin yung natin, yung Filipino food. So we have itlog na maalat, we have yung parang inasal. Tapos meron rin tayo yung lumpia, of course, na hindi mawawala. And kanin. Malaki rin ang pasasalamat ng Pinoy Canada Association sa mga sponsors at nanatiling libre ngayong taon ang event na ito. Kami gusto namin na free siya for everyone kasi gusto namin ma-experience sila. I know especially, with the times right now, medyo, di ba, like you wanna think kung are you going to spend for this event or not. So kami mas gusto namin na everyone can just enjoy. Ayaw namin isipin na they have to pay for something just to experience yung boodle fight. So parang ganun yung gusto naming maging commitment sa community. Dagdag ng organizers, pinarangalan din sila ng isang member of parliament bilang pagkilala sa sayang dala ng kanilang taunang event sa Alberta, lalo't ayon sa datos ng Statistics Canada nitong 2023. Mahigit 200,000 ng mga Pilipino ang naninirahan sa probinsyang ito. Ang mga participants natin are local business owners and na-showcase din yung mga yung mga Filipinos business owners din sila. So at least mas nakilala ng ating community. Matatanda ang isinagawa nitong Hulyo ang Boodle in the Park sa Toronto at sa pagtatapos ng kanilang taunang event, tuloy ang pinakamahabang boodle fight sa susunod na taon. Especially na nandito tayo sa foreign land, diba? So it's just nice to have that sense of togetherness among our kababayan. Next year, we're hoping that it's going to be a bigger event and there's more surprising things to celebrate next year. It's going to be different. We're hoping. Teresa Redula, Omni News, Toronto.